Sa press conference ni Ping Lacson, nakikita natin na papunta sa Davao yung investigasyon ng flood control. Kasi iimbestigahan na yung 2016 to 2022 na flood control nung panahon ni Duterte. 'Di ba? So napapansin natin talaga na itong administrasyon na ito is always comparing itself doon sa nakaraang administrasyon. Sa droga halimbawa, mas maraming nahuli na droga o nakumpiskang droga sa panahon ni Marcos sa kanyang panunungkulan ng 3 taon, halos malampasan na yung 6 na taon ni Duterte. Naaalala niya yan na sinasabi nila, di ba? Paano naman noon, maglalabas ka pa man ng droga, pinapatay nga ngayon, naglulutangan lang. Pangalawa, yung health services. Nung panahon ni Duterte, mayroong Pharmalina scandal. Yun, si Saldico tumakas na. Di ba? Tapos ngayon sa DPWH, etong flood control projects, again, they will gauge it sa panahon ni Pangulong Duterte. So instead of focusing itong 3 taon na matindi ang corruption ng flood control, uungkatin yung 2016 to 2022 para malaman kung saan daw nagsimula yung corruption sa flood control. Bakit hindi na lang lahatin? Simula sa tatay ni Marcos hanggang sa ngayon. Kasi nung panahon ni Marcos Sr., matindi rin yung corruption noon. Di ba? Kaya nga sila nakasuhan ng mga corruption cases. Kaya nga sila nakasuhan ng mga forfeiture cases. Diba? Dahil corrupt ang administrasyon ni Marcos nung nakaraan. Ito ang ibig sabihin lang ngayon na ang nagdidikta at nagkokontrol sa administrasyon na ito ay yung nakaraang administrasyon. Pilit nilang pinapantayan o hinihigitan yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Diba? Ito lang ang matindi. Nahigitan talaga nila yung korupsyon. Bakit? Mas maraming korap ngayon kaysa dati. Nahigitan din nila yung dami ng adik. Mas maraming adik ngayon kaysa noon. Ewan ko. Mas maraming utang ngayon kaysa noon. Alam nyo, mga classmates at mga kapwa DDS, mahirap tanggapin na katulad lang ng isang umiibig, di ba, na merong kang karibal, yung bang selos, yung bang ayaw mo mahigitan doon sa isa, ay nagbibigay sa'yo ng mga pagkakataon na hindi gumawa ng tama. Minsan, katarantaduhan para makalamang ka lang. Diba? Ganito rin ang pakiramdam ko. Parang yung sa ngayon, kahit anong mangyari, wag tayong patatalo. Kahit dayain na natin yung survey, kahit magsinungaling na tayo, ang importante, mas magaling tayo kaysa kay Duterte. Kasi alam niyo, sa totoo lang, pwede naman nila mapigilan talaga na hindi madala sa dahig ang Pangulong Duterte. Ang problema lang nila, higit na mas popular si Pangulong Duterte kaysa sa kanilang lahat combined. So, talagang mahirap na nandyan siya at pumutok yung ganito. Kaya okay na rin yun na nandoon na sa dahig si Duterte para sa kanila kaysa sa nandito siya at may kontrobersiyang ganito. Dahil kung nandito si dating Pangulong Duterte, baka mag-iba ang sitwasyon ng politika. Kasi maraming maglalakas loob na magsalita. Diba? Kasi meron kang tatakbuhan. Hindi katulad ngayon, yung tatakbuhan nakakulong.
Di ba? Ngayon, mga classmates at mga kapwa DDS, sana ito ay matapos ng maayos. Dahil pag hindi ito makontrol ng administrasyon ngayon, malaki ang magiging sagutin nila sa bayan sa mga darating na araw. Sayang ang bayot! Ito wala rin ito magawang matino eh.